Personal na pumunta sa tanggapan ng Department of Transportation si Meralco Bolts Forward Raymond Almazan. Yan ay para humingi ng paumanhin. Sabi ni Alexa, ako na lang magbigay ng Ray-Ban. Ganyan naman. Tinotokis-tokis nyo ako. Huwag kayong ganyan. Joke lang po, joke lang po. Joke lang po, joke lang. Ha. Ayan, talay. Matapos siyang mahuli sa EDSA busway noong nakaraang linggo. Ayan. Nilalagyan katuloy ni ayan, kasi, ayan, mga 3 taon na yan, di ba? Ayan, kasi, sinubara mo daw si Grail. Tuloy. Nasa pulpa sa kamera ang paghuli kay Almazan. Nagtangka pa siyang suhulan ang mga sumita sa kanyang mga enforcer. Pero tinanggihan ito ng mga otoridad. Mababa daw. Manunuhol ka ng 20 pesos o 100. Joke lang. Hindi ko alam kung magkano yung sinuhol niya. Hindi ko alam. Fidela Jumalin, salamat po. Hindi. Good job naman sa ating kapulisan. At hindi pulis yun eh. I think yun eh. Hindi ko alam kung saan yun eh. Basta nagano yan. Courtesy ng DOTRSA ICT. Okay? Good job sa inyo, hindi tinanggap yung 100. Kasi nag-demand ng resibo. Sabi nung basketball player, sir, baka naman pwedeng pag-usapan natin to. Tapos nilabas yung 100. Yabang eh. 100. Pero sir, penging resibo kasi baka tanungin ng jowa ko kung saan ko dinala itong 100. Yun, hindi tuloy Fidela, salamat pa. Thank you. Tuloy. Natikitan si Almazan noon para sa violation at napag-alaman din na wala siyang dalang rehistro ng sasakyan. Naku po, patay Ayon tayo kay dyan. Almazan, nagmamadali siya noong mga oras na yon dahil pupunta siya sa isang event para sa kanyang anak. Aminado siyang mali ang kanyang ginawa at hindi na rin daw intensyong bastusin ng mga enforcer. Gusto kong mag-public apology talaga to the incident talaga kasi I know there's kids din na looking at me playing for the national team and then playing for the PBA. Alam kong may mali ako nagawa and then I'm really sorry talaga. I'm never gonna do it again kasi Yeah, you should not. Ay, grabe. Napa-English si Kuya. Talagang at the first place mali yun. So para hindi na rin pamarisan or gayahin ng iba. Para daw wag ng pamarisan ng iba. Wag na kayo mag-attempt ng 100. Gawin yung 500 man lang o 1,000. Better yet, 10,000 para katulad ka ni Sir Chabit. Dapat ginaya mo eh. Dahil ako ay hinuli nyo, bibigyan kita ng 10,000. Ay, di pala 10,000 yun. 100,000 pala yun. Parang trip ko rin yun, ha? Magpauli kaya ako, no? Magpauli ako, tapos sabihin ko, eto, dahil sa hinuli mo ako, bibigyan kita ng 100,000. Hindi, kasi ang ganda nung advertisement ni Chabit, eh. Panalo yung advertisement ni Chabit doon, di ba? Dapat ganyan ang ginawa mo, eh. Nayuhan din niya mga kapwa motorista na huwag nang magtangkang dumaan sa busway kung hindi naman otorisado. Don't attempt na lang siguro kasi kahit anong natin na policy yun dito sa Metro Manila, especially nilalabas naman sa TV na bawal din dumaan sa bus lane. So talagang admit myself na mali talaga ako doon. Pinatawan si Almazan ng 5,000 pisong multa at 48 hours public community service para sa violation. Ayon kay Transportation Undersecretary Jesus Ortega, patunay lang ang pagkakahuli sa high-profile personalities gaya ni Almazan na walang makakatakas sa batas. Patuloy din daw ang striktong pagbabantay sa EDSA busway. Sa ating mga traffic enforcers, parang we commend yung ginagawa nila araw-araw. Hindi po sila hihinto sa kanilang ginagawa, hindi po sila magbabago sa kanilang ginagawa. Tuloy lang po para po mapaganda ang daloy ng trapiko natin dito po lalo na sa Metro Manila. Seriously speaking,
Congratulations po, napaka ano, okay ho 'yang ginagawa ninyo. Sana po magpatuloy kayo na ganyan ang ginagawa ninyo. Alam ko mahirap dahil ang dami yung pasaway talaga sa Pilipinas. Ang dami pa rin nung nahuhuling yung iba naka-blinker pa din, yung iba nagpapalusot pa. May napanood ako ngayon lang meron ako napanood. Sabi dito pinakita dito yung bit ba yun? Na tumatakas yung mubit na rider. Hinarang na nga siya dun sa una tapos tumatakas pa talaga, tinatakbuhan po yung enforcer. Alam yun, minsan kung iisipin mo, ang hirap ng trabaho ng isang enforcer, ano? Kasi aharang ka sa mga ganun. Kung tuluyan ka sa gasaan, di ba? May ganun eh. Kaya nga dapat po talaga magkaroon na ho tayo ng ewan ko ito suggestion ko, ibang paraan ng pagharang. Kung maganda siguro, butasin yung gulong. Maglatag ng ng pambutas ng gulong. Kasi minsan harap-harapan na nilang binabastos yung talaga doon sa unahan, sumunod, tas pangalawa, pang-tatlo pa, ilano yung Dapat siguro, pagka unang parada pa lang, dalawa na kaagad, pak. Lalo na pagka motor lang. Ang dali ho nun, kaya kahit kotse, mahaba, isang pagka pinara sa dulo, tapos biglang hindi tumigil, latagan mo ng ganun yun. Ewan ko lang kung hindi tumigil yan. Di ba? Sana ho, ganun Para at least, kung magtangkapan tumakbo, edi damage yung mga gulong nila. Diba? Kaya lang ewan ko baka delikado din po yun. Pero maganda rin yun. Anyway, ginagawa naman sa ibang bansa yun Baka pwedeng gawin sa Pilipinas.